السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya, tayo ngayon ay nasa panahon ng krisis at kaguluhan. Ang digmaan na sumiklab sa pagitan ng mga bansa, ang tensyon na umaabot sa pandaigdigang antas, at ang mabilis na pagtaas ng presyo ng langis na siyang ugat ng pagtaas ng lahat ng mga bilihin. Lahat ng ito ay hindi hiwalay na mga pangyayari. Ito ay iisang mensahe na ang mundo ay nasa kaguluhan at ang sangkatauhan ay nagdurusa dahil sa sariling gawa. Ang isang Muslim ay hindi tumitingin sa mga pangyayaring ito bilang simpleng political o economic crisis lamang. Tinitingnan niya ito sa liwanag ng Quran at Sunnah, sapagkat ang Allah ay nagsabi, وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Lumaganap ang kasiraan sa lupa at dagat dahil sa ginawa ng mga kamay ng tao upang ipalasap sa kanila ang bahagi ng kanilang ginawa, nang sa gayon sila ay magbalik loob. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang aya na ito ay malinaw. Ang kaguluhan ay hindi aksidente lamang. Ito ay bunga ng kasalanan, bunga ng kawalan ng hustisya, bunga ng pagtalikod sa batas ng Allah Jalla wa'ala. At pansinin ninyo ang dulo ng talata, la'allahum yarji'un. Sinabi ng Allah upang sila ay magbalik loob. Ibig sabihin, ang krisis ay hindi lamang parusa. Ito ay panawagan upang bumalik ang tao sa kanyang Rabb. Ngunit sa halip na bumalik, ano ang nangyari? Habang tumataas ang presyo ng langis, habang ang mga pamilya ay nahihirapan sa pang-araw-araw na gastusin, ang puso ng tao ay lalong kumakapit sa dunya. Ang takot natin ay hindi na takot sa Allah, kundi takot sa kahirapan. Ang pag-aalala natin ay hindi na para sa akhirah, kundi para sa presyo ng bilihin. At dito natin nakikita ang tunay na sakit ng umma. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. At tiyak na susubukin namin kayo ng kaunting takot, gutom, kakulangan sa yaman, buhay at ani, at magbigay ka ng magandang balita sa mga nagtitiis. Lahat ng binanggit na ito ng Allah
ay nararanasan natin ngayon. Sinabi ng Allah, at tiyak na susubukin namin kayo ng kaunting takot, gutom, at kakulangan sa buhay. Ang takot, tumutukoy sa digmaan. Ang gutom, tumutukoy sa krisis. Ang kakulangan, tumutukoy sa mga mahal na mga bilihin. Hindi ba't ito mismo ang ating nararanasan ngayon? Ngunit ang tanong, tayo ba ay kabilang sa mga as-sabirin, ang mga nagtitiis? O tayo ba ay kabilang sa mga nagrereklamo, nagagalit at nakakalimot sa Allah? Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa pananampalataya, may isang panuntunan, isang prinsipyo sa Islam na dapat nating maunawaan. Al-juz'u min jinsil amal. Ang gantimpala o kaparusahan ay ayon sa ginawa. Kapag ang lipunan ay itinayo sa riba, sa pandaraya, sa pang-aapi, at pagtalikod sa din, huwag tayong magtaka kung bakit ang bunga nito ay krisis, kaguluhan, at kawalan ng barakah. Sapagkat ang Allah ay hindi nang aapi, kundi ang tao ang umapi sa kanilang sarili. At higit sa lahat, sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. O kayo mga sumasampalataya, huwag kayong ilihis ng inyong yaman at inyong mga anak mula sa pag-aalaala sa Allah. At sino man ang gumawa nito, sila ang tunay na talunan. Sa panahon ng krisis, dito nasusubok ang puso ng isang tao. Kung dati may oras siya para sa sala, ngayon ay abala na siya sa pag-iisip ng pera. Kung dati ay may oras siya para sa Quran, ngayon ay pagod na siya. Kung dati ay may tawakkul siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon ay puro takot na lamang. Ito ang tunay na pagkatalo. Mga alipin ng Allah, kung ang krisis ay nagpapakita kung sino ang mahina, ipinapakita rin ito kung sino ang matatag. Sa gitna ng pagtaas ng presyo, sa gitna ng takot at pangamba, may dalawang uri ng tao. Ang isa ay lalong lumalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isa ay lalong lumalayo. Ang isa ay nagiging mapagkumbaba at ang isa ay nagiging desperado. Ang isa ay tumitibay ang iman, ang pananampalataya sa kanyang puso, at ang isa naman ay nanghihina. At dito natin dapat itanong sa ating sarili, saan tayo kabilang? Sapagkat ang katotohanan, mga alipin ng Allah, hindi ang digmaan ang pinakamalaking problema. Hindi ang krisis ang pinakamalaking panganib. Hindi ang pagtaas ng presyo ang tunay na kalaban. Ang tunay na panganib ay ang pusong nalalayo sa Allah habang nangyayari ang lahat ng ito. Maaring mawalan ka ng pera, ngunit kung buo ang iyong iman, ikaw ay mayaman. Maaring mahirapan ka sa buhay, ngunit kung ikaw ay may tawakkul, ikaw ay ligtas. Ngunit kung ikaw ay may lahat ng yaman, ngunit wala kang ugnayan sa Allah, ikaw ang tunay na talunan. Kaya't bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi, alalahanin niyo ito. Ang mundong ito ay pansamantala. Ang krisis ay lilipas. Ang digmaan ay matatapos. Ngunit ang haharapin natin sa araw ng paghuhukom ay hindi ang presyo ng langis, kundi ang kalagayan ng ating puso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Sa araw na hindi makikinabang ang yaman at mga anak, maliban sa taong humarap sa Allah
na may malinis na puso. Ang pusong dalisay, ito yung dadalhin natin sa Allah sa araw ng paghuhukom. Kaya mga kapatid, mga alipin ng Allah, sa gitna ng digmaan at krisis, saan ba tayo tatayo? Sa panig ba ng mundo o sa panig ng Allah subhanahu wa ta'ala? Naway tayong lahat ay pangalagaan ng Allah mula sa fitna na ito at palakasinawa ang ating mga pananampalataya at tanggapin ang ating mga gawain. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya, kung ang unang bahagi ng ating khutbah ay paalala, ngayon, ito naman ay panawagan. Panawagan hindi sa takot, kundi sa pagbabalik. Pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mundo ay maaaring hindi mo kontrolado. Ang digmaan ay hindi mo mapipigilan. Ang presyo ng langis ay hindi mo mapapababa. Ngunit may isang bagay na kontrolado mo. Ano itong bagay na ito? Ito ay ang iyong puso. At dito magsisimula ang pagbabago. Una, ang tawbah, ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang tawbah, hindi ito bagay na optional. Ito ay obligasyon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Magbalik loob kayong lahat sa Allah, o mga mananampalataya, nang sa gayon kayo ay magtagumpay. Hindi sinabi ng Allah, magbalik loob ang iilan, kundi ang sinabi ng Allah, lahat ay magbalik loob sa Allah. Kaya't obligado sa atin bilang mga kamusliman, kung gusto nating tanggalin ng Allah ang fitna, ang mga paghihirap, mga pagsubok sa ating buhay, kailangan tayo magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kailangan natin sa mga panahon ngayon ang tawakkul. Ang kabuhayan ay hindi nakadepende sa ekonomiya. Hindi ito nakadepende sa langis. Hindi ito nakadepende sa mundo. Ito, mga alipin ng Allah, mga kapatid sa pananampalataya, tandaan ninyo na ang kabuhayan natin ay nakadepende sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sino man ang magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay sapat na para sa kanya. Sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ang kailangan natin, ang pananalig, pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at insyaallah malalampasan natin ang pagsubok, ang fitna na ito. Ang pangatlong kailangan natin sa mga panahon na ito ay ang as-sabr, ang pagtitimpi, pagtitiis. Ang krisis ay hindi permanente. Ang kahirapan, meron itong hangganan. At ang pangako ng Allah ay totoo. Anong sinabi ng Allah? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Katotohanan, kasama ng kahirapan ay kaginhawaan. Katotohanan, kasama ng kahirapan ay kaginhawaan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang mundo ay magulo, maging maayos ka. Kung ang mundo ay nawawala, kumapit ka ng mahigpit sa iyong pananampalataya. Kung ang mundo ay natatakot, magtiwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sa huli, hindi ang mayaman ang magtatagumpay,
hindi ang makapangyarihan, hindi ang may kontrol sa ekonomiya. Ang magtatagumpay ay ang may matatag na iman, totoo sa kanyang pananampalataya. Sila ang mga taong magtatagumpay, mga taong totoo sa kanilang pananampalataya at pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway tayong lahat pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din yung ating mga asawa at mga anak, ang ating pamilya, at gabayan tayo sa tuwid na landas, sa landas na tinahak ng mga propeta at mga salihin, at naway hindi tayo mailigaw mula sa landas na ito. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.